alas 10 na po ng gabi at nandito po tayo sa Baguio. At wala nang masyadong mga turista sa mga ganitong mga araw at mga oras. Okay, so pag-usapan po natin ang sasakyan. Okay, alam niyo po ang sasakyan pagdating po sa negosyo, either magiging liability po yan or magiging isang asset. Now, ang isang sasakyan, magiging asset po yan kung i-increase niya yung iyong sales. Kung makakatulong yan, magagamit mo yan sa daily operation. At ang isang sasakyan naman po ay magiging liability po yan kung kinakain niya na lang ang iyong mga finances. Meron po, marami po sa atin kukuha ng sasakyan, hulugan. Halimbawa, magbabayad 15,000 a month. Tapos ang sweldo, let's say, nasa 30,000 a month. Can you imagine ang maiiwan na lang sa kanya, 15,000? At sa 15,000 na yon, ibawas mo pa yung kanyang upa sa kanyang bahay kung nag-uupa siya, yung bill sa kanyang kuryente, yung tubig, yung kanyang pagkain, ano na nang maiiwan, ano? Alam niyo po mga kaibigan, mga kakusina, kung ikaw po ay ikaw po ay isang empleyado dito po sa Baguio, it is not really worth it na magkasasakyan ka pa. Yun po yung aking opinion, po. Nakita ko na po ang status ng kalsada at parking spaces dito sa Baguio. Kung isa kang empleyado, hindi po worth it na magkaroon ka ng sasakyan dito. Okay? May i-stuck ka lang po sa traffic. At saka yun nga po, mahirap ang paradahan. Sa akin po nasa negosyo po ako. Meron akong mga pinapatakbong mga negosyo. So, kailangan ko talaga ng sasakyan. At actually, hindi lang po isa. At ganun po kailangan talaga. Pero sa akin alam nyo na namimiss ko yung mga araw na pa-commute lang ako Ngayon kasi minamaneho ko itong sasakyan. Ganitong mga oras okay pa pero pag sa araw, halimbawa pupunta ako ng City Hall, pupunta ako doon, walang paradahan So ang gagawin, ilang beses akong makakaikot bago ako makakakita ng paradahan. At saka kung minsan magpaparada pa ako ng 1 kilometer away sa SM para lang makahanap ng paradahan. Okay, so ganun po kahirap magkasasakyan dito sa Baguio. Okay, so tulad nga po ng nasabi ko nung nakaraan, ang Baguio po ay na-disenyo for 25,000 lang na residents. Pero umabot na po tayo ng almost 400,000 na residents. Kapag isasama mo pa yung mga turista tuwing peak season, tuwing weekends, talagang maliit yung ating kalsada. Kahit na sabihin natin na widening na, maliit pa rin. So advice ko lang hanggat maaari kung hindi naman talaga kailangan ng sasakyan, huwag na lang nating i-prioritize. Kasi kung minsan tayo mga Pilipino, parang ang pagkakaroon ng sasakyan ay isang status symbol, of which hindi po magandang mindset yun. Tanggalin po natin yun sa ating mindset na ang sasakyan ay status symbol. Hindi po. Marami po yung mga may sasakyan na sa totoo lang lubog sila sa kanya, lubog sa utang, at halos hindi mabayaran yung kanilang sasakyan. Tsaka kung titingnan mo kung saan nila ginagamit, opisina at bahay lang naman. So it's not worth it. Magbabayad ka ng 15,000 a month sa amortization, tapos ang sahod mo 30,000. Ano ang mapupuntahan ng 15,000 na may iiwan? Halos wala. So ganun po madali kasing kumuha ng sasakyan ngayon kung meron kang 50,000,
makakakuha ka na ng sasakyan. Okay, kung minsan na yung mga kumukuha ng sasakyan na hulugan, magsisinungaling pa sila sa kanilang mga income para lang makakuha, of which hindi po magandang practice, ano po. So sana po let's try to live na mas simple ba. Tulad yan ang sinabi ko, nakakamiss yung mga araw na pa-commute ako pero me as a businessman, I have no choice but to use a car. So eto, malapit na po ako sa aking bahay sa Aurora Hill. Yan. Good night everyone.